Sa Pilipinas, normal na ang kulturang ubos agad. Tuwing sahod, hindi pa man dumating ang pera, naka-line up na ang mga gastos. May nakatabi na para sa samgyupsal, bagong damit at check out sa online cart. Pero sa totoo lang, ilang araw lang ang saya. Pagkatapos, balik na naman sa tanong na, paano na? May pambili pa ba ng bigas? Samantala, ang ibang lahi tulad ng Chinese o Vietnamese, kahit maliit ang kita, inuuna ang ipon kaysa luho. Hindi dahil kuripot sila, kundi dahil alam nila ang kahulugan ng paghahanda. Sa atin madalas ang mindset ay, enjoy mo na lang habang may pera. Pero habang sila'y tahimik na nag-iipon, tayo naman tahimik na lumulubog sa utang. Habang abala ang maraming Pilipino sa pag-upgrade ng cellphone nila o pagbili ng mga milk tea araw-araw, ang ibang lahi, tahimik lang pero tuloy-tuloy na nag-iipon. Tingnan mo ang mga Chinese entrepreneurs. Kahit malaki ang kita, simpleng mamuhay. Walang mamahaling relo, walang 5 pares na sapatos. Kasi para sa kanila, ang perang hawak na yon ay bindi para sa negosyo bukas. Ang mga Vietnamese, kahit nagtitinda lang sa kalsada, marunong magtabi ng maliit araw-araw. Hindi man milyonaryo agad, pero may seguridad sa bawat linggo. Ang mga Koreano, may disiplina sa budgeting. Marami sa kanila, kahit high-tech ang mundo, gumagamit pa rin ng envelope system. May sobre para sa ipon bills at emergency. Samantalang tayo, minsan naka-iPhone pero walang savings. Hindi natin kailangang tularan ang lahat ng ginagawa nila. Pero kung gusto nating umasenso, kailangan nating tularan ang disiplina at mindset nila para sa pera. Dahil ang totoong yaman, hindi nasa gamit, kundi nasa ugali. Ang tanong ngayon, bakit nga ba maraming Pilipino pa rin ang wala pang ipon? Una, dahil sa maling mindset. Bahala na, enjoy muna o gastos lang habang may pera. Ang problema sa ganitong ugali, pansamantala lang ang saya pero matagal ang sakit ang kakapusan. Pangalawa, maraming Pilipino ang naghihinayang magsabing wala. Gusto nilang magpakitang may kaya. Kaya kahit tipid, pumoporma pa rin. May bagong cellphone pero walang pambayad ng kuryente. Nagpapa-birthday party pero utang ang handa. Pangatlo, walang tamang kaalaman sa paghawak ng pera. Hindi tinuturo sa paaralan ng budgeting, savings or investing. Kaya lumalaki ang utang, hindi savings. Ang masaklap, may ilan na proud pang sabihin, ganito talaga ang buhay natin. Pero hindi totoo yan. Walang pinanganak na walang pag-asa. Kulang lang sa tamang gabay at tamang disiplina. At kung gusto mong mabago ang takbo ng buhay mo, magsimula ka sa simpleng hakbang. Mag-ipon na ngayon kahit maliit. Kapag ugali mong gastos agad, ipon wala, tiyak ang direksyon mo, krisis. Isang emergency lang, bagsak ka na. Biglang nagkasakit, mangungutang, nawalan ng trabaho, manghihiram, nasiraan ng motor, hanap ng pwedeng pautang. Kaya maraming Pinoy ang laging takot sa kinabukasan. Kasi wala silang pananggalang, wala silang savings. Parang sundalong walang armor. Kapag tinamaan ng problema, ubos agad. Ang masakit pa, habang pinoproblema mo ang pambayad ng kuryente, yung iba, tahimik na nagpaparami ng puhunan. Tandaan mo, ang pera gumarating at umalis, pero ang disiplina, kapag itinanim mo ngayon, yan ang magsasalba sa iyo bukas. At kung puro gastos ang alam mo, darating ang araw na hindi mo magagawang bumangon. Pero kung matuto kang mag-ipon, kahit simple lang ang buhay mo, ay panatag ka sa bawat pagsubok. At sa panahon ngayon, yan ang tunay na yaman. Kung sa tingin mo ay pagod ka na sa laging kapos, pagod ka na na laging may problema tuwing 15th o sa katapusan, ito na ang oras para magbago. At hindi mo kailangan ng malaking kita para magsimula. Kailangan mo lang ng disiplina. What if subukan mo ito? Na sa tuwing sahod mo, ay itabi agad ang kahit 10%. Huwag naghintayin ng sobra. O di kaya gumamit ng envelope o ihiwalay ang bank account para sa savings. Huwag haluan ng paggagastos.
Pwede ring maglagay ng goal. Halimbawa, 5,000 emergency fund sa loob ng 3 buwan. Pwede ring ilista lahat ng gastos kahit simpleng milk tea, load o piso-piso bayarin. O di kaya ay iwasan ang rewind mindset. Hindi mo kailangan mag-shopping dahil lang sa pagod ka. Tandaan mo, ang tunay na reward ay ang buhay na hindi ka kinakabahan sa kinabukasan. Kahit piso, basta araw-araw mong pinagsisikapan, balang araw, hindi ka mamomblema dahil handa ka na. Ngayon kung gusto mo masenso, hindi mo kailangan ng milyon-milyon. Kailangan mo lang ang direksyon. Ang direksyong yang ang nagsisimula sa disiplina sa pera. Dahil kahit anong sipag mo pa, kung hindi mo alam humawak na kinikita mo, parang buhangin lang yan sa kamay mo. Isipin mo, gaano karaming taon na lumipas, pero hanggang ngayon, wala ka pa ring ipon. Kung hindi mo babaguhin ang ugali mo ngayon, baka sa susunod na 5 taon, ganyan ka pa rin. Pero kung magsisimula ka na ngayon, kahit sa piso-piso lang, kahit sa simpleng hakbak, magugulat ka, isang araw, hindi mo kailangang umutang, hindi na kailangang nanginginig tuwing may emergency. Tahimik na ang gabi, payapa ang isip, may ipon ka. Yon ang tunay na yaman. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy ang aral at paglalakbay, i-like mo ito, i-subscribe at i-share mo sa taong gusto mo ring umasenso. Dahil ang pera nawawala, pero ang disiplina, yun ang hindi mo pwedeng ipatalo. Sa Pilipinas, hindi na bago ang salitang utang. Sa katunayan, parang parte na ito ng ating araw-araw na pamumuhay. Mula sa pangungutang sa tindahan, sa kaibigan, sa mga kamag-anak, hanggang sa online loan apps. Parang normal na lang, parang karapatan. Pero kailan nga ba naging ganito ang sistema? At bakit parang hindi na nakakaya ang umutang kahit walang kasiguraduhan kung kailan ito mababayaran? Ang masaklap, hindi na lang ito tungkol sa pangangailangan. Minsan, naging paraan na ito para mapanatili ang image. Basta may bagong cellphone, bagong damit, kahit utang pa yan. At habang lumalalim ang kultura ng utang, mas lumalabo ang pag-asa nating makaalis sa kahirapan. Hindi natin ito sinasabi para husgahan. Bagkus, nais nating tanungin, bakit naging normal na ang utang sa ating mga Pilipino? Ano nga ba ugat ng kulturang ito na tila ba minana pa natin sa bawat henerasyon? Sa video na ito, sabay-sabay nating silipin ang kasaysayan, epekto at posibleng solusyon sa isang kulturang tila hindi na natin namamalayan. Manang, pwede pa-score muna ng kape, bayaran ko na lang sa sweldo. Pamilyar ba? Sari-sari store pa lang, nagsisimula na ang kultura ng utang. Minsan maliliit lang, kape, bigas, itlog, pero araw-araw na pautang mo na. Lumalaki rin ang listahan sa notebook ni Aling Nena. Hindi lang naman sa tindahan, may utang din sa kaibigan, sa kapitbahay at sa kamag-anak. Pare, pahiram muna ng 5,000 ha. Emergency lang to, parang hospital ni nanay. At kahit wala pang tiyak na petsa ng pagbayad, binibigay pa rin kasi may tiwala. May iba namang umuutang hindi dahil sa pangangailangan kundi sa kagustuhan. Bagong cellphone, branded na sapatos o pamporma sa kasal. Ang gasgas na rason? Hulugan lang naman. Maliit lang naman ang buwan-buwan. At kapag dumating ang due date, madalas, next week lang. Wala pa eh. O masaklap, biglang nawawala. Ang utang sa atin ay hindi lang financial tool. Nagiging pampalubag loob, pang-respect sa kahirapan o minsan panakip sa pride. Pero hanggang kailan ba natin tatagapin ito bilang normal? Sa Pilipinas, hindi lang pangangailangan ang dahilan ng pangungutang. Madalas, utang kang sagot sa luho at pakitang tao. Maraming Pilipino ang uutang hindi dahil wala silang makain, kundi dahil may okasyon, may handaan o may dapat ipakita. Dapat may handa kahit simpleng birthday. Dapat may bagong damit sa kasalang pinsan. At kapag may sale sa mall, hindi makatiis. Sayang ang 70% off kahit hulugan na lang. Nagkakautang hindi dahil may kailangan, kundi dahil gusto o dahil ayaw mapag-iwanan. May iba namang uutang ng iPhone pero walang savings. Magpo-post ng OOTD na branded pero lubog naman sa utang sa credit card. Mas inuuna ang hitsura kaysa realidad. Mas malaga ang image kaysa financial freedom. At bakit ganito? At kapag simple ka, tinatawag kang kawawa.
Kapag hindi ka sumabay, parang kulang ka. At kahit kapos, basta mukhang maganda sa labas, okay lang yan. Pero sa loob, tahimik na nestes at utang ang unti-unting sumasakal. Ito ang tinatawag nating utang para sa anyo at ito ang mas malalim na ugat ng problema. Sa kultura ng Pilipino, malaki ang papel ng hiya. Pero kakaiba ang nangyayari kapag utang ang usapan. Kapag nangungutang ka, pinapautang ka dahil may tiwala. Pero kapag hindi nagbayad, ikaw minsan ang nawawala. Ikaw ang umiiwas. Ikaw ang napapalit ng SIM o bigla-bigla na lang na hindi sumasagot sa chat. Sa halip na humarap, ang utang ang tinatakbuhan. At kapag kinulit, sasabihin pang, grabe naman, pera lang yan. Na para bang ang utang ay pabor, hindi obligasyon. Dito pumapasok ang sirang relasyon. Magkaibigan, nagkakagalit. Pamilya, nagkakahiwalay. At magkakapitbahay, nagkakatinginan na lang mula sa malayo. Ang masaklap, hindi ito bihira. Parang naging normal na lang iniiwasang nangungutang pero hindi nagbabayad. At dahil ayaw makasakit ng loob, madalas hinahayaan na lang kahit masama ang loob, kahit lugi, kahit hindi na naibabalik ang tiwala. Ito ang tunay na epekto ng kulturang utang na walang pananagutan. Hindi lang perang nawawala, kundi tiwala, respeto at minsan relasyon. Ang utang minsan ay tulong sa panahon ng pangangailangan. Pero kapag naging ugali, naging bitag na mahirap takasan. Maraming Pilipino ang nasa cycle ng utang. Uutang para pambayad ng dating utang. Sa una, maliit lang. Pero habang tumatagal, lumalaki ang interes, dumadami ang pinagkakautangan at unti-unti nang nawala o natira sa sweldo. Gising, trabaho, sweldo, bayad utak, uutang ulit. Parang gulong na paikot-ikot pero walang patutunguhan. Dagdag pa riyan ang paglaganap ng mga loan apps. Isang pindot lang, may pera ka na. Pero sa likod niyan, mataas ang interes, daily reminders at minsan pananakot pa. Kulang tayo sa financial education. Walang nagturo sa marami sa atin kung paano mag-budget, mag-save or mag-invest. Ang alam ng Latin, kapag kulang, uutang. Ang mas masakit, ang kulturang ito ay naipasa sa susunod na henerasyon. Nakikita ng mga bata, ginagaya rin nila. At kung walang pagbabago, paulit-ulit na lang ang kwento ng kahirapan. Ang tanong, ito ba ang gustong ipamana sa bawat Pilipino? Kung iisipin, hindi lang naman ang Pilipinas ang may utang. May mga utang din sa Amerika, Japan, Korea at iba pang bansa. Pero ang pagtrato sa utang, dito nagkakatalo. Sa Amerika, uso ang credit card at sa student loan. Marami rin ang may utang. Pero ang kaibahan, may sistema sila. May tamang interest rates, payment plans at may maayos na batas. At higit sa lahat, maraming Amerikano ang may financial literacy. Alam nila kung paano at ang tamang paggamit ng utang. Sa Japan, halos itinuturing na kahihiyan ang umutang. Mataas ang respeto nila sa responsibilidad at tiwala. Kapag hindi nakabayad, parang kasalanan na ng buong pamilya. At kung utang man, siguradong may malinaw na plano. Sa South Korea, maaga pa lang, tinuturuan ng mga kabataan kung paano humawak ng pera. May mga subjects sa school tungkol sa budgets, savings at investment. Sa kanila, ang utang ay huling opsyon, hindi unang hakbang. Sa Pilipinas, madalas, una agad ang utang, kahit walang plano, kahit walang kita. Kaya ang tanong, kailangan pa ba nating tularan ng ibang bansa? O panahon na para baguhin ang sarili nating pananaw sa pera? Hindi masama ang utang kung ito ay malinaw ang dahilan at higit sa lahat, may intensyong bayaran. Pero sa ating kultura, may mga taong pagkatapos mangutang, tila sila pa ang galit kapag pinaalalahanan. Masaklap, ang nagpapautang ang nagmamakaawang maningil. Pasensya na, ayoko nang mangulit. Baka pwede mo na akong bayaran kahit kalahati. At kung minsan, sinasagot pa ng, grabe ka naman, pera lang yan eh. Nakakalimutan natin na ang pera ay pinaghihirapan. Hindi ito basta-basta nahulog mula sa langit. Kaya kung mangungutang, ito ang mga dapat ugaling dapat nating taglayin. Responsibilidad, bayaran ang utang sa tamang oras. Ang utang ay hindi kaaway. Isa itong kasangkapan kung marunong tayong humawak.
Pero kapag inabuso, kapag naging ugali, nagiging lason ito na unti-unting sumisira sa ating kabuhayan, relasyon, business o kinabukasan. Hindi natin ito ginagawa para manisi, ginagawa natin ito para mamula. Dahil ang unang hakbang sa pag-angat ay ang pagtanggap ng katotohanan. Kailangan na nating putulin ang siklo ng utang na walang plano, ang konsumo na hindi kailangan at ang pride na nagpapalubog sa atin sa utang. Magsimula tayo sa sarili nating tahanan. Turuan ang mga anak kung paano humawak ng pera, matutong mag-ipon, gumamit ng budget at higit sa lahat, matuto magtiwala sa sariling kakayahan, hindi sa utang. Kung gusto mo matuto pa kung paano maging mas responsible sa pananalapi, panoorin mo ang iba't iba pa naming videos dito sa MoneyWise Pinoy. Dito sama-sama tayo matuto kung paano kumita, mag-ipon at magpalago ng pera sa paraang praktikal at makapinoy. Dahil ang tunay na wise, hindi lang marunong magtrabaho, kundi marunong magdesisyon sa pera. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, maging matalino sa pera, maging MoneyWise Pinoy. Kapag naiisip mo ang mga mayayaman, malamang nai-imagine mo na walang katapusang paggastos at maranyang pamumuhay. Ngunit sa totoo lang, karamihan sa mga mayayamang tao ay may mahigpit na alituntunin kung saan sila mas nakakatipid. Maaring magulat ka, pero maraming mayaman ang nananatiling mayaman dahil sa pagiging maingat nila kung paano nila ginagastos ang kanilang pera. Kahit na marami silang pwedeng gastusin, sa video na ito, ibabahagi ko kung ano ang mga bagay na iniiwasan bilhin ng mga mayayaman. Kahit na kaya nila itong bilhin, sa pamamagitan ng mga habit na ito ay may maitatabi tayong pera sa ating mga bulsa. MoneyWise Pinoy. Una, ang mga mayayaman ay bihirang magwaldas ng pera sa mga mamahaling sasakyan. Maaring isipin mo na kapag may pera na ang isang tao, natural na bibili ng mamahaling sasakyan. Ngunit maraming mayayaman ang mas gusto ang mga maaasahang sasakyan na hindi mabilis mawalan ng halaga. Halimbawa, maaring makakita ka ng milyonaryo na nandyan nagmamaneho ng isang karaniwang Toyota o Honda kaysa sa isang luxury car na 10 beses na mas mahal. Bakit? Dahil naiintindihan nila na sa sandaling bilhin mo ang isang mamahaling sasakyan, agad itong nawawala ng halaga. Mas pipiliin nilang gumastos ng hindi gaanong mahal pero quality at isang maaasahang sasakyan na tatagal ng maraming taon kaysa sa napakamahal, magarbo pero mabilis ma-depreciate. Kahit na si Warren Buffett, isang bilyonaryo, ay kilalang nagmamaneho ng isang simpleng sasakyan dahil tinitingnan niya ang mga sasakyan bilang isang paraan lang para makapunta mula sa isang lugar patungo sa isa, hindi bilang isang investment o simbolo ng estado o kayamanan. Sunod, ang mga mayayaman ay karaniwang iniiwasan ang pagbili ng mga bagong electronics bawat taon. Ang mga telepono, laptop at gadgets ay laging may mga upgrade, kaya't maraming tao ang natutukso na gumagastos ng pera upang makasabay. Ngunit bihirang bumili ang mga mayayaman ng mga devices na agad-agad pagkatapos nilang mailabas. Sa halip, pinapalawig nila ang buhay ng kanilang mga telepono sa loob ng isang taon dahil alam nila na mabilis mawalan ng halaga ang bagong teknolohiya. Bakit ka nga ba magbabayad ng 80,000 para sa isang telepono ngayon kung ang sa susunod na taon ay magiging lipas na ang modelong yon? Hindi nagpapadala ang mga mayaman sa mga trick ng marketing at bihirang maramdaman ang pressure na mag-impress sa iba gamit ang pinakabagong teknolohiya. Para sa kanila, mas mahalaga ang practical na gamit kaysa sa pagiging una mula sa pila. Isa pang gastos na maingat na iniiwasan ng mga mayayaman ay ang pagbayad ng mga hindi kailangang bayarin. Kasama na dito ang mga late fees, ATM fees, overdraft charges at lalo na sa mga interest sa credit card. Siguradong ang mga mayayaman ay tinitiyak na ang kanilang mga bills ay babayaran sa tamang oras at madalas ay ina-automate na nila ang kanilang mga bayad upang maiwasan ang mga late fees. Isipin mo ito. Kung madalas kang magbayad ng mga late fees o magkaroon ng ATM fees kada buwan, aabot ng daang-daang dolyar o peso ang nasasayang taon-taon.
at hindi pinapayagan ng mga mayayaman na masira ang kanilang finances ng mga maliliit na bayarin gaano man kaliliit ang mga ito. Mas pipiliin nilang ilagay ang extra nilang pera sa savings o investments na pwede pang lumago. Isa pang karaniwang gastos na iniiwasan ng mga mayayaman ay ang pagbili ng mga designer na damit dahil lang sa logo. Habang madali mong maiisip, ang mga mayayaman ay madalas magsuot ng mga designer brands. Marami sa kanila ang tahimik na mayaman at mas pinipili ang mga dekalidad na damit na walang nakikitang labels. Mas pipiliin nilang mag-invest sa mga damit na tatagal ng mas matagal kahit hindi mga sikat na brand. Isipin mo, ang paggastos ng 200 pesos para sa isang shirt dahil lang may logo ito ay hindi nakakatagdag sa kalidad. Patas lang ang presyo nito. Alam ng mga mayayaman ito at bumili ng maayos na damit nang hindi alintana ang mga labels o uso. Para sa kanila, ang damit ay praktikal, hindi isang simbolo ng estado. Gayun din, bihirang magwaldas ang mga mayayaman ng pera sa impulsive shopping. Alam mo na siguro kung anong pakiramdam, makakita ka ng isang bagay na hindi mo naman balak bilhin at bigla na lang itong napupunta sa iyong cart. Para sa mga mayayaman, bihirang mangyari ito. Karaniwan silang namimili ng may malinaw na layunin. Pinaplano nila ang kanilang mga binibili at iniwasan ang mga biglaang desisyon na naging daan para gumastos ng daang-daang peso taon-taon. Halimbawa, gumagawa sila ng shopping list bago pumunta sa tindahan. Bihira silang lumihis mula rito. Maaring mukhang maliit na disiplina ito, ngunit sa paglipas ng panahon, nakakatipid sila ng libo-libong peso kaya nananatili silang mayaman. Iniiwasan din ng mga mayayaman ang pagwawaldas ng pera sa mga hindi ginagamit na subscription. Kung ito man ay streaming services, gym membership, magazines, o premium apps, mabilis na naipon ang mga buwanang subscription. Marami sa mga karaniwang tao ang patuloy na nagbabayad para sa mga serbisyo na hindi na nila ginagamit o hindi na nila matandaan kung kailan ito sinubscribe. Para sa mga mayayaman, ay regular na tinitingnan ang kanilang mga statements. Nauunawaan nila kahit 100 or 200 pesos ang mga buwan ng bayan, malaki ang epekto nito sa katagalan. Mas pipiliin nilang gastusin ang kanilang pera sa mga bagay na talagang ginagamit at pinahalagahan nila. Isa pang gastos na iniiwasan ng mga mayayaman ay ang madalas na pagkain sa mga mamahaling restaurant. Maaring mukhang hindi ka panipaniwala dahil madaling mong maisip na ang mga mayayaman ay laging kumakain sa mga mamahaling lugar. Ngunit marami sa kanila ang madalas magluto sa bahay o pumili ng mga simpleng abot-kayang restaurant. Ang pagkain sa mga high-end restaurant ay mahal. Alam ng mga mayayaman na ang pagluto sa bahay ay mas masustansya, mas mura at kasing saya ng pagkain sa labas. Hindi ibig sabihin nito na hindi na sila kumakain sa labas. Bilipili lang nilang balansehin ang marangya at praktikalidad sa halip na ubusin ang pera nila araw-araw. Iniiwasan din ng mga mayayaman ang hindi kinakailangang upgrade sa kanilang mga bahay. Halimbawa, ang pagre-renovate ng kusina, banyo o interior bawat ilang taon upang makasunod sa mga uso ay bihirang gawin ng mga tao na tunay na pinahalagan ang financial stability. Gumagawa sila ng home improvements para sa mga functional na dahilan, hindi para lang sumunod sa uso o magpakitang gilas. Ang mga mahal na upgrades sa bahay, bihirang magdagdag ng pantay na halaga kapag panahon na ng pagbebenta. Alam ng mga mayayaman na ang paglalagay ng labis na pera sa mga kosmetikong pagbabago ay hindi laging magbabayad sa katagalan, kaya iniiwan nila ito. Isa pang malaking pagwawaldas na iniwasan ng mga mayayaman ay ang pagsusugal o mapanganib na mga investment. Maaring isipin mo na ang mga mayayaman ay hindi tatamarin sa kaunting panganib. Ngunit ang mga mayayaman ay maingat na pinoprotektahan ang kanilang mga pinansyal. Iniiwasan nila ang mga casino, lottery o iba pang mga pagsusugal dahil ang mga ito ay laban sa kanilang pagyaman. Mas gusto nilang mag-invest sa mga kalkuladong investments kung saan ang panganib ay maingat na binabalansi at nauunawaan. Sa halip na magsugal para sa mabilis na saya, maingat nilang ini-invest ang kanilang pera sa mga maaasahang asset tulad ng mga stocks,
real estate o negosyo na steady ang paglago. Panghuli, ang mga mayayaman ay bihirang magpahiram ng pera ng basta-basta sa mga kaibigan at pamilya. Hindi ibig sabihin na mga kuripot talaga sila. Alam lang nila na ang paghalo ng pera at personal na relasyon ay maaring magdulot ng komplikasyon. Ang pagpapahiram ng pera na informal ay kadalasang nagiging sanhi ng hindi pagkakaintindihan, strained relationships o hindi nabayarang utang. Sa halip, kadalasan nilang pinanatili ang tulong pinansyal na formal o nag-alok ng suporta sa mga paraan na hindi direktang nakakasangkot ang pagpapahiram ng pera. Nauunawaan nila na maaring magkakomplikado ang pera sa mga relasyon kaya pinoprotektahan nila ang kanilang yaman at pagkakaibigan sa pamamagitan ng pagtakda ng malinaw na mga hangganan. Mas pinipili nilang panatilihin ang pera sa kanilang mga bulsa at pinili ng maingat kung kailan gagastos at kailan mag-ipon. Iniiwasan nila ang mga karaniwang patibong ng pera tulad ng pamahaling sasakyan, bagong gadgets bawat taon, designer na damit, impulsive na pagbili, hindi ka na kailangan subscription, pamahaling restaurant, upgrade sa bahay, pagsusugal, mga marangyang bakasyon, pagpapahiram ng pera at mataas na interes sa utang. Hindi mo kailangan maging mayaman upang mag-adapt ng mga habits na ito. Kahit maliit na pagbabago ay makakatulong sa iyong pag-ipon. At sa huli, kung nagsisimula kang mag-isip ng maingat kung saan napupunta ang iyong pera, maaari mo makita ang iyong sarili na mas umuunlad din sa buhay. Salamat sa panonood at kung nagustuhan mo ang ideyang ito at gusto mo pa ng mga simpleng paraan upang mapakinabangan ang iyong pera, mangyaring i-like, i-subscribe ang channel na ito. Tandaan, hindi ito tungkol sa kung magkano ang kinikita mo, kundi kung paano mo inaayos at ginagastos ang iyong pera. Maging maingat, maging matalino at maging money-wise Pinoy. Pwede kang umabot ng 10,000 hanggang 50,000 monthly. Imagine mo na lang na ito ay passive income mo na lang. Iba pa ito sa talagang kinikita mo sa business mo o sinasahod mo sa trabaho mo. Noong araw, ang mga remittances tulad ng Palawan Express, Emillier at Cebuana ang pinakasikat pagdating sa pagpapadala ng pera. Sila ang takbuhan ng mga Pilipino para magpadala o mag-claim ng pera lalo na sa mga OFW families. Pero ngayon, mas pinadali na ang proseso. Kahit nasa liblib na lugar ka, basta may signal at cellphone, pwede kang magpadala ng pera gamit lang ang GCash o Maya. At dahil dito, lumalakas din ang GCash, Cash In at Cash Out business. At ang maganda rito, hindi lang ito para sa mga may tindahan o may pwesto. Pwedeng-pwede rin ito sa mga estudyante, mga tambay o kahit sino may cellphone. Portable din ito. Pwedeng gawin ito habang naglalakad, nasa bahay o kahit naglalako. Isang maliit na puhunan lang ang kailangan at pwede ka nang kumita araw-araw. Sa panahon kasi ngayon, bahagi na ng buhay ng maraming Pilipino ang paggamit ng GCash. Ginagamit ito sa pagbabayad ng mga bills, online shopping at higit sa lahat sa pagpapadala ng pera. Kung dati, kinakailangan pang pumunta sa mga remittances center, pero ngayon, kahit nasa bundok ka, basta may Signal at GCash app, pwede ka na magpadala. Real time pa. Ngayong case, pag-uusapan naman natin ang GCash, Cash In at Cash Out business. Isang simpleng negosyo pero may siguradong kita. Ang cash in ay kapag ikaw ang maglalagay ng pera sa GCash account ng customer gamit ang sariling GCash mo. Ang cash out naman, ikaw ang magbibigay ng physical na pera mula sa GCash ng customer. Halimbawa, si nanay sa probinsya ay gusto magpadala ng allowance sa anak na nag-aaral sa Manila. Lalapit siya sa iyo para magpa-cash in o kaya ang anak kukuha ng pangbaon, sa iyo naman siya magka-cash out. Kahit walang tindahan, kahit sa bahay lang, pwede ka nang kumita araw-araw. Sa panahon ng digital padala, ikaw na mismo ang remittance center sa barangay mo. Napakaraming dahilan kung bakit magandang simulan ng GCash, Cash In o Cash Out business. Una, mababang puhunan. Sa halagang 5,000 or 10,000, may negosyo ka na. Wala kang kailangang mamahaling kagamitan, cellphone at internet lang sapat na. Pangalawa, araw-araw ang galaw ng pera. Halos lahat ng tao gumagamit ng GCash ngayon. Sa pamasahe,
paglo-load, pagbayad ng Shopee at iba pa. Lahat sila potential customer mo. Pangatlo, malawak ang market. Estudyante, driver, tindera, OFW family, lahat ng may kailangan ng padala o cash out. At higit sa lahat, pwede mo itong isabay sa existing negosyo. Kung ikaw ay may sari-sari store o e-loading services o pay bills payment, mas lalong papagay ang GCash services sa'yo. Ibig sabihin, isang negosyo na madaling simulan, madaling i-operate, at madaling palaguin. Kita na, serbisyo pa. Kaya kung naghahanap ka ng extra income na low risk at high demand, ito na ang sagot. At kung may mas malaking budget ka naman at gusto mo maging mas professional at automated, pwede mo ring i-consider ang GCash Vendo Machine. Ito ay isang self-service machine na tumatanggap ng physical cash at automatikong naglalagay ng amount sa GCash ng customer. Dahil gagana ito kahit wala ka sa pwesto. Bagay ito kung may tindahan ka sa terminal, school area o waiting shed na maraming tao. Mas mabilis, mas moderno at mas pinapakita mo na seryoso ka talaga sa negosyo. Ang puhunan naman nasa mga 15,000 o 20,000 depende sa supplier. At ang maganda pa, pwede kang makabili sa Shopee o Lazada. Hanapin mo lang ang may mga mas mataas na reviews at working software. Kung gusto mong i-level up ang serbisyo mo at gawing passive income ang negosyo, GCash Vendo ang sagot. Investment ito na mabilis ang balik, lalo na kung matapos sa lokasyon mo. Ang tanong, magkano ang pwedeng kitain sa GCash, cash in at cash out business? Ang sagot, depende ito sa dami ng transaction at laki ng amount na pinapadala o kinukuha at dito pumapasok ang kita mo. Iba ang singil sa cash in at mas mataas ang patong sa cash out. Karaniwang singil sa cash in ay 10 pesos or 5 pesos kada transaction, lalo na kung maliliit lang ang halaga. Pero sa cash out, dito mas malaki ang kita. Kadalasan, 10 pesos, 20 pesos o higit pa, depende sa halaga. Halimbawa, cash in ng 500, ang service charge ay 5 pesos. Cash out ng 2,000, service charge 20 or 30. Cash in ng 5,000, pwedeng nasa 50 o 70 pesos ang patong. At kung may 20 customers ka sa isang araw na ang average ay 15 service fee, 20 times 15 ay 300 pesos per day. 300 times 30 naman, meron kang 9,000 pesos kada buwan. At kung may low services ka pa o GCash Vendo Machine, pwede pang lumaki ang kita. Tandaan, ang mas malaking amount ng transaction, mas mataas din ang service charge. Kaya mas malaki rin ang kita mo rito. Sa tamang lokasyon at consistent na serbisyo, pwede kang umabot ng 10,000 hanggang 50,000 monthly. Imagine mo na lang na ito ay passive income mo na lang. Iba pa ito sa talagang kinikita mo sa business mo o sinasahod mo sa trabaho mo. Heto na ang step-by-step guide para makapagsimula ka agad. Step 1, gumawa o i-verify ang GCash account. Gamit ang valid ID at selfie. Dapat naka-fully verified ang GCash mo para ma-activate lahat ng features. Sa mga estudyante naman, meron naman tayong mga national ID so pwedeng-pwede ito para sa mga estudyante. Step 2, maghanda ng puhunan. 5,000 or 10,000 ay sapat na panimula. Gagamitin ito bilang pondo para sa GCash, cash in or cash out transactions. Step 3, ilista ang services mo. Bukod sa GCash, isama mo na ang e-loading, bills payment, at iba pa kung available. Mas maraming serbisyo, mas maraming kita. Step 4, i-promote ang negosyo. Gumawa ng simple poster o i-post sa Facebook, GC ng barangay o kahit harap ng bahay. Step 5, maging maingat sa transaction. Laging i-double check ang number, amount at pangalan. Mag-screenshot ng confirmation. Madali lang, diba? Sa ganitong paraan, kahit simpleng cellphone lang ang gamit mo, pwede ka nang kumita sa loob ng bahay mo. Ngayon alam mo na kung paano magsimula ng sarili mong GCash, cash in at cash out business. Ang tanong na lang ay, kailan ka magsisimula? Hindi mo kailangan ng malaking puhunan, ang malaking pwesto o maraming gamit. Ang kailangan mo lang ay ang diskarte, tiwala at sipag. Sa simpleng paraang ito, pwede ka nang kumita araw-araw habang tumutulong sa komunidad mo. Kaya kung gusto mo pa ang mga negosyong abot kaya pero siguradong may kita, don't forget to like, share, and subscribe dito sa MoneyWise Pinoy, ang channel na tumutulong sa iyo para maging mas maayos, mas madiskarte sa pera at sa buhay. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, maging matalino sa pera at maging
Moneywise Pinoy. Kung napapansin mo sa mga videos ko, ako ay isang nangangarap din naman, hindi isang realistiko. Hindi ko kailangan ng katiyakan o detalyadong plano para mabuhay. At wala akong masyadong pera, pero hindi yon naging hadlang para gawin ang mga bagay na gusto ko sa buhay. Ilang panahon na ang lumipas, inampon ko ang isang mindset na nagbago kung paano ko tingnan ang pera at kung paano ko ito ginamit sa buhay ko. At tinatawag itong abundance mindset. Ang abundance mindset ay isang optimistikong pananaw sa buhay na naniniwala na may kasaganaan ang mga pagkakataon at posibilidad sa mundo. Ang abundance mindset ay naniniwala na laging may pera na pwedeng kitain, laging may oportunidad na pwedeng makuha, at laging may solusyon sa lahat ng problema. Samantalang ang kabaliktaran na mindset ay ang pananaw na meron lahat karamihan sa mga Pilipino patungkol sa pera. Ito ay ang scarcity mindset. Ang scarcity mindset ay isang pananaw sa buhay na naniniwala na limitado ang mga pagkakataon at posibilidad. Madalas natin hayaan ang scarcity mindset na pigilan tayo sa pamumuhay na marangya, pagkatuto at paglago. Ngunit sa video na ito, nais kong magbigay inspirasyon sa inyo upang yakapin ang abundance mindset. At nais kong talakayin ang mga katangian ng kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay gamit ang abundance mindset. Sana, anuman ang kalagayan sa buhay na kinaroroonan mo ngayon, magawa mong yakapin ang abundance mindset sa kahit anong paraan. Kaya narito ang 5 katangian ng pamumuhay gamit ang abundance mindset. Una, the willingness to learn. Nais kong imaginin mo ang isang sanggol na natututo kung paano maglakad. Una, natuto siyang itulak ang kanyang sarili pataas. Tapos, magtataka siyang maglakad at babagsak. Pero pagkatapos ng maraming pagtataka, unti-unti niyang natututunan maglakad. Hindi ko sigurado kung may nakakita na ng isang sanggol at nagsabi na dapat sumuko na siya. Tingnan mo, bumagsak siya. Dapat hindi na lang siya maglakad kasi delikado. Yun ang totoo. Hindi ang sanggol ang may kagalakan o kagustuhan na matuto pagkatapos ng maraming pagkatalo, natututo siya. Ang unang katangian ng abundance mindset ay ang kagustuhang matuto. Naniniwala ako na dumadating ang isang punto sa buhay ng maraming matatanda kung saan titigil na silang mag-aral at pakiramdam na nila ay kontrolado na sila ng tadhana. Tumigil na silang maghanap ng mga bagong oportunidad, tumigil na silang matuto. At ang nakakalungkot, dahil hindi nila nawawala ang kakayahan na matuto, nawawala ang kagustuhan nilang matuto. Kahit gaano ka man katanda, maaari ka pa ring matuto. Ngunit kung meron kang scarcity mindset, titigil ka sa pagkatuto at maniniwala na ang tadhana ang kumokontrol sa'yo. Samantalang kapag may abundance mindset ka, ikaw ay isang lifelong learner at niyayakap ang pagkakamali. Pangalawa, the failing forward. Karamihan ng buhay ay binubuo ng pagkatalo. Sa karanasan ko sa paggawa ng content, nakakatuwa kung gaano karaming pagkatalo ang mararanasan bago ka magtagumpay. Sa nakaraang taon, nag-post ako ng hindi bababa ng isang video, minsan 2 beses kada linggo, at ito ay talagang mahirap sa aspeto ng paglikha. Ngunit may isang kasabihan na nagsasabing, ang kabiguan ay hindi kabaligtaran ng tagumpay. Ang kabiguan ay bahagi ng tagumpay. Imposibleng magtagumpay ng hindi dumadaan sa kabiguan. At gaano man kaligtas mabuhay, walang sinuman ang ligtas sa pagkatalo. Ang problema na meron ang karamihan sa mga tao ay ang pagkatalo na tinitingnan nila ito bilang isang bagay na tiyak. Ang pangalawang katangian ng abundance mindset ay ang pagkatalo bilang hakbang patungo sa tagumpay. Kung napanood mo na ang ilang mga video ko dati, alam mong nanirahan ako sa isang maliit na bansa. Sa Pilipinas kung tawagin, magsasakang magulang at sa kanila din ako nangarap na magtayo ng isang babuyan business. Nung mga panahong nagsisimula pa lang, madalas may mga hindi inaasang pagkamatay ng mga alaga dahil sa maling pamamaraan. Maisip mo ba yun? Pero pagkatapos noon, hindi ko na inulit ang luma kong paraan, kundi nag-aral at sumubok ng ibang paraan. Bagamat tila isang kabiguan ang mga nauna kong hakbang, marami akong natutunan doon. Ang mga aral na natutunan ko ay tumulong sa akin na magsimula akong magtayo ng mas pulido at planadong paraan. Ang kabiguan ay bahagi na ng buhay. Tulad ng kamatayan ay bahagi ng buhay.
Ngunit kapag may scarcity mindset ka, hinahayaan mong talunin ka ng kabiguan. Kapag may abundance mindset ka, ginagamit mo ang kabiguan upang magpatuloy. Lahat tayo ay magkakaroon ng kabiguan sa buhay. Sa karamihan ng buhay, ang kabiguan ay hindi maiiwasan. Ngunit ang tanong ay, hayaan mo bang talunin ka ng kabiguan o gagamitin mo ito upang maging mas malakas ka? Pangatlo, money management skills. Tulad ng sinabi ko sa simula ng video na ito, nakikita ko ang sarili ko bilang isang nangangarap din, hindi isang realistiko. Ngunit hindi ko ipinagpapalagay na kamukha ng risk na walang plano. Ano man ang gagawin mo sa buhay, kailangan mo ng financial plan. Ang realidad ay kailangan mo ng pera para sa lahat sa mundong ito. Ngunit kung meron kang kakayahan na pamahalaan ang iyong pera ng tama at hindi namumuhay ng paunti-unti lang, ang pera ay isang kamanghamanghang kasangkapan at maaari itong magawa ang mga kamanghamanghang bagay para sa iyo. Gayunpaman, karamihan sa mga Pilipino ay walang kasanayan na ito o hindi nasasagawa ng oras upang matutunan ito. At itinutulak nila ito sa scarcity mindset. Ang pangatlong katangian ng abundance mindset ay ang kakayahan na mag-manage ng pera. Ano man ang gawin mo sa buhay, kailangan mo ng pera at maaari mo itong maging kaibigan o maging kaaway. Talaga, ikaw ang magdedesisyon. Ang pera ay isang kamanghamanghang kasangkapan at maaari kang makagawa ng kamanghamanghang bagay sa buhay. Ngunit kapag may scarcity mindset ka, hinahayaan mo na kontrolin ka ng pera. Kapag may abundance mindset ka, pinapamahalaan mo ang pera at ginagamit mo ito bilang isang kasangkapan. Pang-apat, not basing your life off statistics. Naniniwala ako na ang isa sa mga bagay na nagpapalayo sa mga tao mula sa pagkuha ng risk at pamumuhay gamit ang scarcity mindset ay ang pagbabase ng lahat ng aspeto sa buhay sa posibilidad. Nais ang mga tao ng katiyakan, kaya't gumagawa tayo ng desisyon batay sa odds. Pinipili ng mga tao na hindi mag-relocate dahil sa mababang pagkakataon na makakuha ng trabaho. Pinipili ng mga tao na huwag sundin ang kanilang passion dahil sa mataas na posibilidad na mag-fail. Ang scarcity mindset ay nagdudulot ng takot na limitado ang oportunidad at posibilidad. Kaya't ang paggawa ng isang bagay na gusto mo ay masyadong risky. Gayunpaman, ang pang-apat na katangian ng abundance mindset ay hindi pagbabase ng buhay sa mga estatistika. Panglima, believing that it will always work out. Ako ay 27 taong gulang at kahit bata pa ako, marami na akong karanasan sa buhay. Nakarating na ako sa maraming bansa, nanirahan sa iba't ibang bansa at nakaranas ng armadong pagnanakaw. Nawala ang lahat ng pera ko, nagtrabaho sa iba't ibang industriya, ngunit ang natutunan ko mula sa lahat ng karanasang ito ay sa huli, laging naging maayos. Hindi 80% ang oras, kundi 100% ang oras. Kapag nag-take ka ng risk sa buhay, hindi ka matatakot dahil mayroon kang kumpiyansa na kahit hindi mo alam kung anong mangyayari sa isang paraan o sa iba, magtatagumpay ka. Kung naniniwala ka na kaya mo, maniwala ka lang. At kung gusto mo yung mga videos katulad nito, i-click lang ang share, like, at subscribe sa ating YouTube channel para sa mas marami pa nating kwentong pag-uusapan. Maging matalino sa pera, maging masinop, at maging money-wise Pinoy. Hello guys! Welcome back to my channel. At sa video na ito ay atin na pag-uusapan ang tungkol sa ESL or yung kung saan ay magtuturo tayo online at pwede tayong kumita habang tayo nasa bahay or habang tayo ay nasa opisina kung gusto nating magturo sa opisina. May mga opisina kasi ang ESL, hindi lang siya home base. Pero kung sa mga estudyante, sa mga moms out there, pwede na natin gawin to sa bahay. So unang tanong, ano po ba yung mga qualifications na kailangan natin para makapagturo online? Actually, mababa lang yung hinahanap nila na mga qualifications. Kailangan lang talaga yung passion for teaching. Kailangan ay ikaw ay marunong magturo at gusto mo magturo ng mga bata, especially mga kids. Pero hindi naman dun gaano kahirap magturo. Kung gaano kahirap sa school magturo, mas madali, malayong madali sa online na pagtuturo. Ganito kasi yun. Bale, magtuturo ka sa mga Chinese kids. Siyempre kaharap mo lang yung laptop, nandun ka,
one-on-one lang yan. Usually one-on-one lang. Harap mo lang yung bata, tapos tinuturuan mo lang siya kung paano magsalita. Yung mga books, mga PowerPoints, mga e-books ay provided na ng company. Bali, ang gagawin mo lang, i-flash mo yung book nila, tapos scroll mo lang yung mataas. Tapos, for example, this is Apple. Say, Apple. Ganun lang nakakadali. Parang nagtuturo ka lang ng bata ng mga 3 years kong. Tapos, i-correct mo lang din kung paano yung pronunciation nila. Kung yari ay nagkamali sila sa pagbikas, pwede mo ulit-ulit. Yun lang. Actually, ang focus ng ESL ay para maturuan sila kung paano magsalita. At yung ibang ESL companies nga, nag-focus na lang sila sa free talk kung saan ay nakakipag-usap ka lang sa bata. Kunyari, yung book lang ay para makakuha ka doon ng medyo konting lesson siguro or topics para may pag-uusapan kayo, ganun. And tungkol naman sa qualifications, dahil ganun nga yung sistema, syempre mababa yung qualifications. Hindi sila nagre-require ng mga degree, hindi sila nagre-require ng mga licenses, or kung ano-ano pa dyan. Importante, nakikita nila sa'yo na passionate ka magturo, kaya mo naman, yung pronunciation mo ay pasok naman sa kanila, okay na yan. Hindi rin kailangan na magaling talaga mag-English, yung tipong diretso fluent mag-English. Hindi rin gano'n. Okay lang din kung paano. Basta importante, clear yung pagpigkas mo, hindi yung nabubulol ka, hindi gano'n. Hindi mo naman kailangan bilisan magsalita, no? Kailangan mo lang na, kahit syempre nagtuturo ka nga, di ba? Little by little, step by step, gano'n. And alam ko, natututunan mo din yan kapag ikaw talaga yung nagtuturo. Kaya, ang nahanap lang nila ay simpleng certificate lang. Kung meron kang TESOL or TEFL certificate, mas advantage mo yun. Pero kung wala, okay lang yan. Basta importante, mag-apply lang. May mga companies kasi na kumukuha talaga dahil wala experience kasi alam nila at malaking tiwala na sila, mas malaking tiwala nila sa mga Filipino teachers. Ayun, no? Ayun talaga ang advantage naman ng mga Filipino teachers. Hindi rin kailangan na English major ka or hindi rin kailangan na dapat education graduate ka or dapat kailangan related sa education. Hindi. Ang kailangan mo lang ay yung passion for teaching. Kailangan mo lang yung pagkatuto. Yung ikaw mismo sa sarili mo, ay sabihin mo na, gusto kong matutunan to. Yun lang. At gusto kong magturo ng bata. Yun yung pinaka-importante. At isa pa, kailangan ng mga technical requirements tulad ng laptop or computer. Kailangan din ng headset. O specifically, yung wires in the headset na USB type. Para kung sa ganun ay pwede kang gumamit ng mga noise cancelling software tulad ng Chris. Kaya pwede natin yan gamitin. Ang mga to, halimbawa niyan yung mga examples ng USB type na webcam, tuloy. USB type na headset na pwede natin gamitin. And, yan nga, kailangan din natin ng web camera. Ganyan, web camera. Kung yung laptop natin ay may built-in naman at medyo maayos-ayos naman, hindi siya yung blurry, okay na yan. At kung hindi naman, ay kailangan natin mag-invest konti sa webcam. Although hindi naman kailangan na clear talaga, at least yung nakikita ka, ikaw pa naman yung nagtuturo na wala kang nakikita. Although hindi ko sinasabi na lahat ng ESL companies na kailangan ng webcam, may iba namang companies na kahit wala kang webcam, okay lang. Pero to be sure, mas okay na meron ka na nito, yung webcam na yun. Para sa ganun ay mas malinaw, mas ready ka na sa pag-apply. And kailangan din natin ng internet connection talaga. Kasi nga online to, syempre kailangan natin ng internet. Paano nga naman magturo kung wala internet? And sa Pilipinas, mahina yung internet natin. Paano nga kaya kung magturo wala internet? Ganun. Pero mas okay yung mga may internet na wired internet. Pero hindi ko sinasabi na kailangan talaga ng wired. Pwede rin kahit naka-wifi lang. Importante hindi siya naglalag. At importante hindi ka nauubusan ng data. Be sure to that. Paano naman ako hindi maubusan ng data? Yung mga ino-offer ng mga smart TM dyan ay may mga consumable naman. Oo, may ganon. Pero alam ko dati, merong SIM card ng GOMO. If I'm not mistaken, may GOMO na SIM na nag-offer siya ng unlimited internet. Pero kung ikaw ay baguhan pa lang, okay na lang yan. Nagsisimula ka pa lang sa by gigabytes tulad ng mga 3 gig per day, malaking bagay na yung mga yun. Pero kung siguro lumao, gusto mo magkaroon ng mag-invest para naman mas stable na yung pagtuturo, mag-invest na lang sa tulad ng mga GOMO SIM, tapos pili na lang din ng modem, ganyan, modem. Tapos sasat mo din unlimited na yan.
Tapos, syempre may benefits lang na hindi naman lang sa pagtuturo mo yan ginamit. Syempre, ginagamit mo din yan araw-araw sa bahay, ganun. Unlimited na din kasi yan. I-explore mo na lang. I-search mo lang sa Play Store yung Vomo. Then, i-download yung apps nila. Tapos, pwede mag-inquire na rin doon. Ayun na nga, so punta tayo sa room naman. Kailangan din natin yung silent na room, no? Hindi maingay. Para naman, walang disturb. Walang mga bata na naglalaro, walang mga maingay na nagtatakbuhan. Para naman yung kapag nagtuturo ka, hindi ka naman na-disturbo kapag nagtuturo. Kasi yung ibang company kasi yung problema nila sa mga ESL teachers, minsan maingay daw, may kilaok na manok na naririnig. And ayaw nila yun kasi nakaka-distract din naman. Ano pa sa salary naman? Ayan na yung pinaka-importante sa salary. Magkano ka ba yung salary natin? Yung salary ay umaabot siya ng, depende sa company. No? May mga 70 pesos per 25 minutes. O yun na, 25 minutes yun na. May mga 80 minutes, 80 pesos per 25 minutes. Ayan, mayroon din namang umaabot ng 110 pesos per 25 minutes. Pero kung ikaw ay baguhan na, pwede ka naman siguro mag-start kahit mga 60 pesos per 25 minutes. Malaking bagay na yun. Imagine mo kapag nagturo ka ng 4 hours. 4 hours. 25, 60. Times 2. Kasi 4 hours na, di ba? 25 minutes. Ikaw na mag-calculate, hindi na ako. Okay, wala tayo sa math ngayon. Ayun. So, pero sa akin minsan, umaabot ako ng 4,000 pesos per week kasi weekly yung salary namin dati. So, sasahurat kami every week. So, 4,000 yung binibigay. Diretso sa GCash yan. Walang kaltas yan. Tapos, ang maganda dun, every week ka na may sahod. Tapos, nagtuturo lang ako mga 3 hours or 4 hours per day. Pagkatapos ko sa trabaho, diretso ako dun. No need to prepare na ng lesson kasi andun na mismo sa PowerPoint nila. Andun na mismo yung book nila. Scroll ka lang. Tapos kausapin yung bata. Ganun. Tuturuan mo lang siya mag-hi, hello. Okay na yun. Imagine, mabilis lang maubos ng 25 minutes. Actually, mag-hi, hello ka lang dyan. Magtatawa ka lang ng bata. Tapos na yung 25 minutes. Ayan. Nahulog na ulit yung 60 pesos. Ayan na nga. Ayun, magandang balita yun. Kasi pwede rin itong gamitin na passive income. Kung gusto mo, sideline lang din siya. Pero kung gusto mo mag full-time, yung iba umabot sila ng mga 40,000 per month. And magandang balita yun para sa kanila. Pero kung gusto mo na may ibang trabaho, tapos sideline mo lang yan, okay lang din. Maganda yun. Part-time mo lang yung ESL. Saan nga pwedeng mag-apply? Madami tayong mga groups dyan sa Facebook. I-search mo lang yung ESL Philippines. Madami nang pwedeng applyan dyan. May mga nag-hiring pa. Mano-manong pag-hire. I-chat ka nila. Tapos mag-send ka ng intro video mo, mga requirements mo. Tapos kapag pasok, demo. Tapos ayun na, pasok na. Ayun, so kung gusto may mga video katulad nito, pakihit lang yung subscribe at like na rin sa ating video at mag-comment dyan sa baba ng ESL para naman alam ko kung interesado ka talaga. Tapos gagawa ako ng separate video kung paano yung step by step ng pag-apply na sa ESL tutor. Marami din kasi akong kilala ng mga course na pwede nating applyan at pwede ko kang i-recommend sa mga dati kong na-applyan na dati. Maging matalino, maging mas sinap sa paggamit ng pera, at maging money-wise Pinoy. Or hindi kailangan na dapat education graduate ka or dapat kailangan related sa education. Hindi. Ang kailangan mo lang ay yung passion for teaching. Kailangan mo lang yung pagkatuto. Ikaw mismo sa sarili mo ay sabihin mo na, gusto kong matutunan to. Yun lang. At gusto kong magturo ng bata. Yun yung pinaka-importante. At isa pa, kailangan ng mga technical requirements tulad ng laptop or computer. Kailangan din ng headset. Specifically yung wires in the headset na USB type para kung sa gano'n ay pwede kang gumamit ng mga noise cancelling software tulad ng Crisp. Kaya pwede natin yan gamitin. Ang mga to, halimbawa niyan yung mga examples ng USB type na
webcam, tuloy USB type na headset na pwede nating gamitin. And, yan nga, kailangan din natin ng web camera. Ganyan, web camera. Kung yung laptop natin ay may built-in naman at medyo maayos-ayos naman, hindi siya yung blurry, okay na yan. At kung hindi naman, ay kailangan natin mag-invest konti sa webcam. Although hindi naman kailangan na clear talaga, at least yung nakikita ka, ikaw pa naman yung natuturo na wala ka nakikita. Although hindi ko sinasabi na lahat ng ESL companies na kailangan ng webcam. May iba namang companies na kahit wala kang webcam, okay lang. Pero to be sure, mas okay na meron ka na nito, yung webcam na yun. Para sa ganun ay mas malinaw, mas ready ka na sa pag-apply. And kailangan din natin ng internet connection talaga. Kasi nga online to, syempre kailangan natin ng internet. Paano nga naman magturo kung wala internet? And sa Pilipinas, mahina yung internet natin. Paano nga kaya ako magturo wala internet? Ano? Pero mas okay yung mga internet na wired internet. Pero hindi ko sinasabi na kailangan talaga ng wired. Pwede rin kahit naka-wifi lang. Importante hindi siya naglalag. At importante hindi ka nauubusan ng data. Be sure to that. Paano naman ako hindi mauubusan ng data yung mga ino-offer ng mga smart TM dyan ay may mga consumable naman. Oo, may ganon. Pero akala mo ko dati, merong SIM card ng Gomo. If I'm not mistaken, may Gomo na SIM na nag-offer siya ng unlimited internet. Pero kung ikaw ay baguhan pa lang, okay na lang yan. Nagsisimula ka pa lang sa by gigabytes tulad ng mga 3 gig per day, malaking bagay na yung mga yun. Pero kung siguro lumaon, gusto mo magkaroon ng mag-invest para naman mas stable na yung pagtuturo, mag-invest na lang sa sa tulad ng mga Gomo SIM, tapos pili na lang din ng modem, ganyan, modem. Tapos sasat mo din, unlimited na yan. Tapos, siyempre may benefits lang na hindi naman lang sa pagtuturo mo yan ginamit. Siyempre, ginagamit mo din yan araw-araw sa bahay, gano'n. Unlimited na din kasi yan. I-explore mo na lang. I-search mo lang sa Play Store yung Gomo. Then, i-download yung apps nila. Tapos, pwede mag-inquire na rin doon. Ayun na nga, supunta tayo sa room naman. Kailangan din natin yung silent na room, no? Hindi maingay. Para naman, walang disturb. And walang mga bata na naglalaro, walang mga maingay na nagtatakbuhan. Para naman yung kapag nagtuturo ka, hindi ka naman disturbo kapag nagtuturo. Kasi yung ibang company kasi yung problema nila sa mga ESL teachers, minsan maingay daw, may kilaok na manok na naririnig. And ayaw nila yun kasi nakaka-distract din naman. Ano pa sa salary naman? Ayan mga yung pinaka-importante sa salary. Magkano nga ba yung salary natin? Yung salary ay umaabot siya ng depende sa company. No? May mga 70 pesos per 25 minutes. O yun na, 25 minutes yun na. May mga 80 minutes,
80 pesos. 80 pesos for 25 minutes. Ayan, meron din namang umaabot ng 110 pesos per 25 minutes. Pero kung ikaw ay baguhan na, pwede ka naman siguro mag-start kahit mga 60 pesos per 25 minutes. Malaking bagay na yun. Imagine mo kapag nagturo ka ng 4 hours. 4 hours. 25, 60, 60. Times 2. Kasi 4 hours na, di ba? 25 minutes. Ikaw na mag-calculate, hindi na ako. Okay, wala tayo sa math ngayon. Ayun. So, pero sa akin minsan, umaabot ako ng 4,000 pesos per week kasi weekly yung salary namin dati. So, sasahuran kami every week. So, 4,000 yung binibigay. Diretso sa GCash yan. Walang kaltas yan. Tapos, ang maganda dun, every week ka na may sahod. Tapos, nagtuturo lang ako mga 3 hours or 4 hours per day. Pagkatapos ko sa trabaho, diretso ako dun. No need to prepare na ng lesson kasi andun na mismo sa PowerPoint nila. Andun na mismo yung nila scroll doon. Scroll ka lang, tapos kausapin yung bata, ganun. Tuturuan mo lang siya mag-hi, hello, kita yun. Imagine, mabilis lang maubos ang 25 minutes. Actually, mag-hi, hello ka lang dyan, magtatawa ka lang ng bata, tapos na yung 25 minutes. Ayan, nahulog na ulit yung 60 pesos. Ayan na nga. Ayun, magandang balita yun. Kasi pwede rin itong gamitin na passive income. Kung gusto mo, sideline lang din siya. Pero kung gusto mo mag full-time, yung iba umabot sila ng mga 40,000 per month. And magandang balita yun para sa kanila. Pero kung gusto mo na may ibang trabaho, tapos sideline mo lang yan, okay lang din. Maganda yun. Part-time mo lang yung ESL. Saan nga pwede mag-apply? Madami tayong mga groups dyan sa Facebook. I-search mo lang yung ESL Philippines. Madami nang pwedeng applyan dyan. May mga nag-hiring pa. Mano-manong pag-hire. I-chat kanila. Tapos mag-send ka ng intro video mo, mga requirements mo. Tapos kapag pasok, demo, tapos ayun na, pasok na. Ayun, so kung gusto mo yung mga video katulad nito, pakihit lang yung subscribe at like na rin sa ating video. At mag-comment dyan sa baba ng ESL para naman alam ko kung interesado ka talaga. Tapos gagawa ako ng separate video kung paano yung step by step ng pag-apply na sa ESL tutor. Marami din kasi akong kilala na mga boss na pwede nating applyan at pwede ko kang i-recommend sa mga dati kong na-applyan na dati. Maging matalino, maging masinap sa paggamit ng pera, at maging money-wise Pinoy.